At dahil linggo kahapon at lunis ngayon, kaya naman gagawa tayo ng isang simpleng merienda lamang. At ito ay tatawagin nating palitaw. Sabi nila mga mi, kaya daw palitaw ang tawag dito dahil kapag inilubog mo ito sa tubig at kapag lumitaw na or umahon na sa tubig, ay luto na ito. Yung mga ibang nagluluto ng palitaw mga mi ay gumagamit talaga sila ng malagkit na bigas. Kaso nga lang, kailangan mo munang ibabad overnight yung iyong malagkit bago mo ito pwedeng ipagiling. Pero sa recipe na to mga mi, hindi mo na kailangan pang maghintay ng overnight dahil gagamit lamang tayo dito ng glutinous flour. Gamit lamang ang 3 ingredients mga mi, makakagawa ka na ng isang masarap na merienda na paniguradong magugustuhan din ng inyong mga anak. At ito pa ang magandang balita mga mi, dahil for less than 100 pesos ay napakarami mo nang magagawang mga palitaw. Syempre mga mi, as usual, mas makakatipid pa kayo kung kayo na lang ang magluluto sa bahay at marami pa kayong magagawa. Kaya naman tara at samahan nyo ko hanggang sa dulo. Sa isang malaking bowl ay naglagay muna ako dito ng 2 cups ng glutinous flour at maglalagay din ako dito ng 2 cups of water. Sa paglalagay ng tubig mga mi, kailangan ay uunti-untiin lamang natin ito para makuha natin yung tamang consistency. Pero in my case mga mi, hindi ko yon ginawa dahil minatik ko na ito na 2 cups of water and 2 cups of glutinous rice, kaya naman napasobra ako ng konti sa tubig. Nakita nyo ba mga mi ang consistency na to? Well, hindi ito yung hinahanap natin sa paggawa ng palitaw. At dahil nasobrahan ako ng tubig, kaya magdadagdag pa ako dito ng half cup ng glutinous flour. At para maiwasan yung lagi kayong nagdadagdag ng glutinous flour, magdahan-dahan na lang po sa paglalagay ng tubig. At sa wakas mga mi, heto at nahuli ko na yung tamang consistency na hinahanap ko. Kailangan kasi mga mi, kapag hinawakan mo ito ay hindi na dumidikit sa iyong mga daliri. Habang nagluluto ako ng merienda mga mi, meron ako ditong 2 maliit na bata na nag-aagawan sa pagmekos-mekos ng palitaw. At para ma-experience naman nila yung pagluluto ng palitaw, kaya naman hinayaan ko muna sila na haluin ito or imekos-mekos muna. At nung matapos na nila itong maihalo, ay kinuha ko na ito sa kanila dahil magbibilog na ako dito. Naglagay lamang ako ng konting mantika sa aking mga palad para hindi ito dumikit. Sa paghuhulma ng palitaw, nakadepende na sa inyo kung anong hugis ang gusto ninyo. Pagkatapos ko itong bilugin, tsaka ko naman inilubog ito sa kumukulong tubig. At kapag lumutang na ang mga ito sa itaas, ay pwedeng-pwede na natin itong iahon dahil luto na ang mga yan. Ulit-ulitin lamang natin ang ganitong proseso hanggang sa maubos na yung mga palitaw na ginawa natin. Pagkatapos ko itong mailuto lahat, ay magpa-plating na ako dito. I-transfer ko lamang ito sa isang malinis na plato para maalis din yung mga excess water. Tsaka lamang ako dito magtatap ng nyog. Mas maraming nyog mga mi ay mas masarap. Nyog ang ating pangalawang ingredients mga mi, at ang pangatlo naman ay yung asukal. Sa paglalagay ng asukal ay nakadepende na sa inyo kung gaano katamis ang gusto ninyo. Saktong asukal lang yung inilagay ko dito mga mi dahil ayoko yung masyadong matamis. At kung umabot ka naman sa puntong ito ng ating video, paki-comment mo naman mga mi kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. O paano mga mi, yun lang muna. Tara, manganta na. Bye!